I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. Hello kila Charlie Pestilos, Fritz Estipona, at Jarby J. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. On every screen, I won't let them fester me. I know most. Ang pag-workout ng 2 beses kada linggo sa bawat muscle group o muscle part ay ang pinakaligtas na bilang upang hindi ma-overtrain ang muscle. Ibig sabihin, kapag nag-chest workout ka ng 3 beses kada linggo o higit pa, malamang na ma-overtrain ang iyong chest. At kapag nasobrahan ka sa pagbubuhat, ito ang magiging dahilan upang mapigilan ang paglaki ng iyong chest. May pagkakataon pa nga sa ibang tao na yung 2 beses kada linggo nilang tinitrain yung kanilang muscle ay na-overtrain pa rin sila. E di lalo na kapag sumobra ka dito. Pero alam nyo ba na pagdating sa shoulder, kahit 4 na beses mo itong i-train o i-workout, ay hindi ka ma-overtrained? Tama ang narinig nyo mga kaprakti. Hindi ka ma-overtrained sa shoulder kahit 4 na beses mo pa itong i-train kada linggo. Pero syempre, bilang din dapat ang mga exercises ang gagawin mo dito. Ibig sabihin, hindi pwedeng maraming exercise ang gagawin mo dito. Sa kadahilanang 4 na beses mo kasi itong ititrain. Para sa akin, sa ganitong paraan, mas mapapalaki mo ng husto ang iyong shoulder. Basta tama yung schedule kung kailan mo dapat gawin ang mga exercises na ito. Ang push, pull, legs o PPL ay isa sa mga kilalang workout split program. Ito yung lahat ng exercise para sa upper body na push o patulak na puwersa ay pagsasama-samahin mo, at ito lamang ang gagawin mo sa isang session o sa isang araw. Ganon din sa pull o lahat ng pahatak o pahila na puwersa ng paggalaw sa bawat exercise ay pagsamahin ang mga ito at gagawin sa isang session lamang. Tandaan mga kaprakti, sa push at pull, lahat yan upper body ang i-workout. At hinihiwalay din naman ang legs sa ibang araw. Kasama na dyan yung calves. So ano-ano ang mga exercises sa push day? Ito ay gaya ng chest at triceps. At sa pull day naman ay back, biceps at shoulder. Pero ako, ganito ang ginagawa ko. Chest, triceps, shoulder para sa push day, at mananatiling pareho lang sa pull day, back, biceps at shoulder. Maaaring itanong nyo, bakit napunta sa push day ko yung shoulder? Eh di ba puro pahatak ang galawan dyan? May point naman kayo dyan, pero tandaan nyo, hindi lahat ng shoulder exercise ay puro pahila. Gaya ng dumbbell shoulder press, military press, Arnold press, at iba pang mga katulad nito. O di ba puro mga patulak yan? Bagamat may shoulder workout ako sa push day ko at maging sa pull day, hindi ako basta-basta gumagawa ng kung ano-anong shoulder exercise sa mga ito. Upang mapanatili ko yung rules ng push day, ang ginagawa ko na shoulder exercise dito ay isa lamang, ang dumbbell shoulder press. At para sa kaalaman ng lahat, ang dumbbell shoulder press ay mas tinatarget nito ang ating front shoulder. Ibig sabihin, sa tuwing push day ko, isang shoulder exercise lang ang aking gagawin na para sa front shoulder. Hindi ko kasi masyadong siniseryoso ang front shoulder dahil sa bawat chest workout na ginagawa natin, nasasapul din ang front shoulder. Kaya sa tuwing pull day ko naman, dito ko ginagawa ang 3 hanggang 4 na exercise para sa aking middle
at real shoulder. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Kahit 4 times a week mong ititrain ang shoulder, gaya ng ginagawa kong workout split program, ay hindi kailanman ma-overtrained ito. Dahil, kung bibilangin mo, nasa 4 hanggang 5 lang ang mga shoulder exercises ang ginagawa ko sa loob ng 1 linggo. Uulitin ko lang ha, 1 exercise lang ang gagawin sa shoulder sa tuwing push day at 3 hanggang 4 na exercise lamang sa shoulder sa tuwing pull day. Tandaan din na hindi ka na dapat gagawa ng shoulder exercise para sa frontals sa tuwing pull day upang hindi ito mauwi sa overtraining ng iyong front shoulder. Tandaan din na ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! So neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all